Hi guys, good evening. Welcome back to my channel again and welcome back to Pearl TV, and our topic for today is ayan, love story. Okay. So love story ni Nino ba? Love story ni Mr. Rapi Tulpo. Okay. So yun na nga guys. Alam naman natin si Mr. Rapi Tulpo, Senator Rapi Tulpo ay talagang ginagalang ang tao ng maraming ginagalang ng maraming Filipino, including me, ginagalang natin siya. Okay? Pero nga ang topic natin ay love life niya at usapang batas na hindi ko sabi kung hindi narinig ko lamang sa mga abogado na mga content creator. Okay? So, ayun. Bakit love life ni Rafi Tulfo? Kasi nga guys, ayun. Ewan ko ba't bigla na lang nagparada sa wall ng aking cellphone habang nag-YouTube ako yung mga istorya na may kinalaman sa love story ni Rapi Tulfo, which is nandun nga na may isang content creator na si Miss Julie Lico Pearson, na siya pala ay ang unang babae na pinakasalan ni Mr. Rapi Tulfo. Okay? Siya ang pinakaunang babaeng pinakasalan ni Rapi Tulfo sa Capas, Tarlac taong 1982. Okay, kung hindi ako nagkakamali kasi nanood ako sa live ni Attorney Libayan. Okay? Guest niya si Mrs. Julie Lico Pearson. Ayun. So, itong content creator na si Miss Julie Licop, nagbo-vlog na pala siya noon pa. Ayun nga, na-inistorya niya kung sino si Mr. Rapi Tulfo. Okay? Si Mr. Rapi Tulfo pala ay ang kanyang unang asawa na inakala niyang patay na sa napakahabang panahon dahil yun ang pinalabas ng mga kamag-anak na sinabing kinidnap, pinagbubugbog, at hindi na nagpakita sa kanya for how many years. And during the time na hindi na nagpakita sa kanya, accordingly she is conceiving a child na kaedad ko, okay? And she gave birth a baby girl who named Grandy. Pinanganak niya taong, kayo na kasi baka makahulaan nyo kung ilan yung edad ko, okay? So, yun. So, yun yung story. At nalungkot ako kasi nga nakita ko yung emosyon ni Ma'am Julie Licop. Pinalabas na patay na siya. Ayan. At sa kabutihan palad naman kahit papano, Kakaiyak. makahanap siya ng panibagong love life sa isang foreigner na siyang umako sa responsibilidad ni Mr. Rapi Tulfo sa kanyang anak. Okay, na si Grandy. At dala sila sa ibang bansa. At doon sila namuhay. At ayun nga, sa pang-akala ni Miss Licop ay patay na talaga si Rafi. Pero may mga nang sumikat na si Mr. Rapi Tulfo, ayun, nalaman niya sa kanyang mga kamag-anak na buhay pa yung lalaking nagpinakasalan siya, pero inakala niyang patay. Okay? Nakakalungkot isipin, diba? Kasi babae din ako, ina din ako. At yung iset aside ka lang ng isang lalaki, napakasakit, ano? At, ayun nga, habol na lang nila para sa anak. Naawa ako sa anak, diba? Alam mo yun? Yung sinasabi na gusto lang naman ng anak yung pagmamahal ng isang tatay, tama? Na hindi naman talaga habol yung yaman. Subalit, mayroon din akong nakita na, to be fair naman, na vlog sa Rapi Tulfo in action, content sa Rapi Tulfo in action way back 4 years, if I'm not mistaken, that Mr. Julie Licop is asking for 100 million pesos from Mr. Rapi Tulfo. And according to Mr. Rapi Tulfo doon, sabi niya, magbibigay ako niyan, tapos, lang nila, diba? So, yun naman sana, kung iisipin, si Miss Julie Licop ay naghihingi siya ng demand na gano'n. Kasi nga, nung nagdadalang tao pa lang siya, kasal sila. She is the legal wife of Mr. Rapi Tulfo.
Nung nagdadalang tao pa lang siya, iniwanan na siya. Hanggang ngayon, the daughter is already as old as me. Okay? Na hindi man lang alam mo yun? Hindi man lang tumayong tatay. Tapos, yung anak palaging nagre-reach out, parang hindi din nag-iuna magkumusta ang Mr. Idol nyo. Okay? So, yung pala yung love story niya. At hindi lang daw pala, isa ang pinakasalan. May isa pa at may isa pa. Di ba? Si Miss Julie Licop ay feeling ko wala siyang intensyon na siraan si Rapi Tulfo. Sinabi niya lang yung emosyon niya kasi akala niya nga patay. Ikaw ba naman papaniwalain ka na yung lalaking minahal mo, pinakasalang ka, patay na. Tapos yung pala nag-asawa ng iba. Di ba napakasakit nun? Yung ego mo as sa babae. Di ba napakasakit nun? Nararamdaman ko yun. Kahit boyfriend mo, tapos makita mo isang araw na may kasamang iba. I know the feeling. I know the pain. Kahit pa sabihin hindi mo na siya boyfriend or what, diba? I know the pain, you know. So, naumiyak si Miss Licop. Sabi ng iba ng mga fans ni idol nyo. Idol nyo na, hindi ko na siya idol. Mag-move on na daw si Miss Licop. Hindi ganun. Kasi alam mo yung pagwawalang hiya sa'yo ng isang lalaki na iniwanan ka. Buntis ka, kasal kayo, iniwanan ka lang. Tapos mamaya malaman mo na may pamilya ng iba. At maraming pinakasalan pa, diba? Napakasakit, Kuya Eddie. Tumatawa ako pero, you know, this is just an expression. Pero I really feel the pain, the struggle of Ma'am Julie Licop. Nun eh. Matagal na yung content niya. Ngayon kulit na ako nakapanood eh. Ewan ko, kasi sisihin nyo sa YouTube. Late niya na nirecommend sa akin yung video ni Miss Licop. Siguro dahil nanonood ako kay Attorney Libayan. At yun nga, nakita ko nga kay Attorney Libayan that Grandy has the right sa kung ano man na paghatian ng mga anak ni Rapi Tulfo. Okay? So ito naman, hindi naman to discredit Mr. Rapi Tulfo. Kasi nga, di ba, from time to time, si Sir Rapi, ang ganda ng mga content niya. Pag may mga ganyang issue na ganyan, di ba, parang perfect siya eh, di ba? Wala siya, parang napakalinis niya. Okay? So, sa kabila ng lahat ng ito, kasi may mga iba na sinabi niya, uy, sustentuhan mo to si ganito, di ba, yung anak niya pala ng sarili niyang anak. Na buntis pa lang yung misis niya, iniwanan niya na, 'di ba? Napaka-painful talaga ng love story ni Ma'am Buti na lang na-meet na si Mr. Person at talagang God is good, 'di ba? Sa kabila ng ginawa ni Sir Rapi, kilala pa rin siya ng foreigner. Napakasalan siya, yun nga sinasabi ni Attorney Libay, napakasalan siya kasi nga hindi naman nalaman na ni Miss Licop kung saan, so nag-file ng presumptive death para maikasal si Miss Licop kay Person, kaya kasal siya. Now, nang nalaman daw na buhay si Rapi Tulfo, may invalidate yung kasal ni Miss Licop kay Person. Okay, and of course, yung mga kasal-kasal ni Rapi na sa iba. So, the legal wife is Miss Julie Licop. Tawag nito, mabuvoid. Okay yun, kapag mag-process sila ng divorce. They have to, di ba? Pero yun nga, ang punto ni Miss Licop, yung pagmamahal ng isang ama. Sana, alam mo yun, yung pantay-pantay na trato sa mga anak. Kasi anak na naman talaga si Grandy, legitimate child, okay? Kasi pinagbuntis yun ng kanyang asawa, kasal sila. Pero hindi daw ganon. So, I really feel the pain of the mother. Okay, kaya nga I'm very much thankful kasi sabi ko yung asawa ko, mahal na mahal niya yung anak ko. Diba? Kaya, talaga, yung mga anak na mahal kayo ng magulang nyo, kahit hindi sila ganun kayaman, you should be very thankful. Okay? Kahit nakikita nyo yung mga ibang magulang na naghihikahos para sa anak. Hindi natin sinisiraan si Mr. Rapi Tulfo. Nagkikwento lang tayo ng love story niya base sa napakinggan natin. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubulgar. At hindi naman yan lihim. Matagal na yan. Kasi may content nga si Miss Licop na it's way back 2 years, 3 years, 4 years. Okay, late lang ako. Napareact lang ako kasi nga nakita ko yung video niya na in-interview siya ni Attorney Libayan.
medyo alam niyo yung pain, parang nararamdaman ko din eh, no? And of course, for the content as well, kasi alam ko marami din makaka-relate sa inyo, na yung babae buntis, abandonahin ka, sabihin na wala na, tapos after how many years, na hindi nagpakita sa'yo, malalaman-laman mo na buhay pala at parang ginood time ka lang. Anong klase yan, di ba? It's really painful. So, I hope that masettle na yung ano nila. And I hope Sir Raffy Tulfo treat her daughter fairly, di ba? Kasi anak niya naman talaga yun eh. Anyway, bahala sila dyan. Basta ang punto lang natin, yun yung love story ni Mr. Raffy Tulfo. And, sana, yung daughter, kilala niyang anak, tratuhin niya kagaya ng mga anak. Kasi yun talaga yung pinaka-legal wife niya, si Miss Licop. Legitimate child niya yung anak na yun. Okay, so bye and thanks for watching. God bless.